Welcome sa aking vlog. Dito tayo sa Brilliant Rest Area. Ito ang pinakauna kong biyahe papunta ng Utah. Diyan ako natulog yun sa rest area na yan. Inayos ko yung GPS ko, likot-likot ako sa labas, yung TV. Ayos ako ng gamit dyan sa rest area na yan. Kasi dam yung rest area na yan Ito, dito na ako nag-pick up na ako sa lumber mill. Puro lumber yung dala ko yan. Papunta ng Draper, Utah. Gagawin sa office building. Yan yung loader. Yung nangyari sa akin dyan, ang tagal kong kargahan dyan. Isang araw ako dyan, 10 hours ako naghintay kasi hindi pa pala tapos yung mga pyesa na yan. Fresh off the yan, kumbaga. Sa manufacturing line, isa-isa nilang inaakit. Ayun na, na-strap ko na. Tapos nag-ano na rin ako doon, tarp. Ito na, may biyahe na ako ng madaling araw. Doon kasi ako natulog 5:30 yata ako bumiyahe o 5 AM. Kasi winter time yan, kaya matagal lang sumikat ang araw. Nandyan ako sa Kootenay Pass yan. Naakyat tayo ng pass papunta sa kabilang bundok sa Creston, BC. Sa yan, Salmo, BC. Ayun, inunahan ako, mabigat kasi dala ko Yung Kootenay Pass na yan, 8% ang grade niyan. Ayan, buti ka mo, huminto ako dito sa chain up area na yan. Hindi nagpa-flash yung chain up area dun sa baba, kaya dumire-diretso lang ako. Ngayon huminto ako dyan. Tapos nung aalis na ako, hindi na ako makaakyat kasi ang dulas. Ayan yung mga snow, yellow na Pag huminto ka kasi dyan, yung init ng gulong mo tutunawin yung yellow, kaya magiging madulas siya, parang yellow sa freezer. Kaya bumaba ako dyan, nilagyan ko ng asin, baka makaakyat pag may asin. Kasi tinip yun sa isang YouTuber na Filipino driver din dala ko ng asin, kaya ayaw umahon. Napilitan ako, nagkadena na ako dyan. Kaya yun, nakaalis ako. Tagal ko dyan, inabot na ako ng sikat ng araw dyan. Kasi yung lugar na yan, walang signal yan Iyan yung unang-una kong biyahe na mag-isa. Siyempre, medyo tense pa, kabado. Hindi ako makaakyat. Buti nakaakyat ako. Ayan, natapos na rin ako magkadena. Inumaga na ako. Nakaahon na ako. Medyo yellow-yellow na parte. Pero clear naman siya. Ayan nakakadena din yung Super B na yan Hirap din umahon, gumudulas din yung gulong niya. Tignan nyo yung kapal ng yelo napakataas, kasi taas na ng truck. Ang normal niyan bangin yung gilid tapos buntok yan sa kaliwa na yan, puro yelo yan. Parang winter wonderland. Bibilis pa rin ng mga kotse walang takot. Ang kakapal ng yelo natakpan na yung mga bato Papunta tayo ng yan, Eastport, Idaho, sa border. Pati yung tanker na yan nakakadena din yung Super B na tanker. Ahon 8% na grade yan. Sinitan pa ako ng truck na yun, pick up. Malapit na yung tuktok niyan.
summit. Ayan o, tignan nyo, kapal ng yelo. Maganda siya talaga ang itsura niya o. Pero delikado din yan, lalo na paggabi, madaling araw, kasi madulas yan eh. Yung mga overtake na yun, sanay na yung mga yun, yung mga truck na yan, mga lagger yan. Kasi pag umaga, sikat ng araw, matutunaw yung yelo. Pag gabi na, madaling araw, magfi-freeze ngayon yung natunaw na yelo. Ayan na, nasa summit na tayo. Dito pinicturan ko yung karga ko. Ayun o, nakakadena ako, 2 gulong. Yun, nakatawid din tayo sa US. Nandito na ako sa Butte, Montana. Pero tumawid talaga ako sa Eastport, Idaho, kaso hindi ko na na-videohan. Dumaan pa ako sa looban ng Montana niyan. Ang labas ko may sula. Yan, dyan tayo sa Butte, Montana. Puro yelo yan, no? Ayun, may rest area. Hihinto ako dyan. Magpapahinga. Tapos biyahe na ulit. Papunta ng Draper, Utah. Sa I-15 southbound. Ayun, nandito na tayo sa rest area. Maganda ang loob ng rest area na yan. Malinis, maluwag pa. Dito muna tayo. Ayan, biyahe na tayo. I-15 southbound ulit. Dami-dami pa akong dadaanan na ano yan. Nasa Montana pa lang. Dadaan ulit ng Idaho yan eh. Tapos Utah na. Tara. Ayun, nakarating na rin ako sa Draper, Utah. Paikot-ikot ako dyan, naalala ko. Hindi ko mahanap yung lugar. Ayan na, na-deliver ko na. Kinikrane na nila yung mga lumber. Ayan ang nilalagay sa building. Binubuo nila, ginagawa nilang flooring yan. Kinikrane dun sa taas. Ayan ang unang kong biyahe na mag-isa. Ayan, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.